Hi guys, magandang araw sa lahat. Andito na naman ako, Bisaklin LB OFW Adventures. Maraming salamat guys sa sumusuporta sa aking YouTube channel. Kahit konti lang tayo, at least hindi nyo ako iniwan. Sa mga nakaraang buwan at linggo guys, napaka-busy ko dahil maraming nangyari doon sa aking trabaho. Una, namatay yung alaga ko. Ng 7 taon ko siyang inalagaan mahigit. So, kinuha na siya ni God. Ngayon, akala ko guys is malilipat ako ng ibang employer, pero sinalo ako ng kanyang asawa. So, si Lolo. So, si Lolo yung naging alaga ko. Second alaga ko kasi nga namatay na si Lola. Ngayon, nung si Lolo na yung inalagaan ko guys, maraming nangyari. Una naman is okay. Nakakalakad pa siya. Matino pa yung pag-iisip niya. I mean, yung hindi pa siya malimutin. Pero nakaraan ng 2 months, doon nagsimula yung dementia niya, yung nakakalimot na siya. Tapos, halimbawa, yung tuwing gabi, akala niya umaga pa, hindi siya natutulog sa gabi, baliktad, tapos sa umaga, gising siya. I mean, tulog siya, sa gabi gising siya. So, baliktad talaga. Tapos, nung hindi pa naman kami isang kwarto, kasi nga medyo malakas pa siya, so, solo ako sa kwarto ko. Then si Lolo doon pa rin siya sa taas natutulog sa second floor. So sa gabi nga hindi siya natutulog. So akyat baba siya sa hagdanan. Minsan sa isang buong magdamag is minsan nakakasampung akyat baba siya. So syempre second floor guys is medyo mataas yung hagdan. So napakadelikado. Sinasabi ko na sa kanya na wag kang akyat baba sa hagdanan lalo na sa gabi kasi nga delikado. So, hindi mo talaga mapipigil yung matanda. Siyempre, ako naman is gabi, natutulog ako sa ground, sa first floor. Kasi nga kami dati ni Lola sa kwarto namin, kami dalawa. So, nung nawala siya, so ako na lang mag-isa. So, ngayon, siyempre, alangan naman magdamag din ako magbantay sa kay Lolo, 'di ba? So, yung nangyari, yun nga, yung kinatatakutan ko, yun na nga nangyari na nga, na-disgrasya siya. So, ito yung picture. Madaling araw yung nangyari guys. Pasalamat na lang ako dahil madaling araw. Paano na lang kaya kung araw nangyari, then hindi ko siya natingnan, so sa akin siguro ang sisi nun, 'di ba? So thanks God talaga na hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako ipinahamak. Talagang God is good guys. Amen. Yun nga, madaling araw nangyari, siguro mga 2:30 or quarter to 3 a.m. So, nung nangyari naman yun guys, is gising yung anak niyang bunso, lalaki. Yun yung tinatawag kong bakla. Kasi bakla-bakla yung galaw niya. Gising pa kasi nga nagko-computer, yun lang ang naman ang gawa niya. Nagko-computer magdamag, minsan alas 4 natutulog na yon yung anak niya. So nangyari yung 2:30, gising pa siya. Nasa baba siya kasi andyan sa baba yung computer disk niya. Tapos siya ang nakakita kay Lolo, din kinatok na lang niya ako nung nangyari na yun. Tapos yun, paglabas ko ng kwarto, yun ang nakita ko. Nakabulagta na si Lolo sa baba ng hagdanan, duguan. Ang daming dugo guys. So ako naman is syempre takot ako sa dugo, lalo na nung nakita ko si Lolo. Ang grabe, ang daming dugo sa may bandang ulo niya kasi nga dito putok yung kilay niya, marami siyang pasa sa katawan. Siguro sa paghahawak niya sa hagdanan, hindi niya na balance. So ayun, ano niya siguro sa hagdanan kasi nga tiles, yun nabagok siya. So yun, dinala namin sa ospital. 3 lang kami doon na nagsugod sa kanya sa ospital. Mula noon guys, 2 weeks ata si Lolo kami sa ospital. Ako lang ang bantay. Wala talaga akong karelyebo. Ganoon naman talaga since noon pa. Yung mga anak niya hindi naman talaga nagbabantay. Pumupunta lang doon, sumisilip lang saglit. Hindi nga abutan ng 1 oras, kalahating oras. Uwi agad. O ganoon sila. So ngayon, ako naman is nahihirapan kay Lolo doon sa ospital. Lalo na yung mga nurse din kasi nga, yung ibang nurse is lalo na pag sa kanila ang duty sa gabi, si Lolo talaga ang ingay, hindi makakatulog, tapos nakakahiya din sa tabi naming bed kasi nga hindi kami exclusive sa kwarto, 'di ba? Meron kaming kasama sa kwarto. So nakakahiya ang ingay ni Lolo. Tapos gustong bumaba, nakakatheter siya, naka-dextrose, hindi naman siya naka-oxygen, naka-dextrose. So hindi siya pwedeng bumaba kasi nga nakakatheter siya. First time yun nakakatheter siya. So ang ginawa namin, nagpaalam kami sa employer ko na pwede ba kasama ng nurse.
Sabi ng nurse, magpaalam tayo sa amo mo. Sabihin mo sa amo mo na pwede bang itali si Lolo. So, ginawa namin, tinali namin si Lolo. Aso nga lang, ang ingay niya guys. Hindi rin kami makakatulog kasi ang ingay niya. So, in short, ganun nga si Lolo, hindi nagpapatulog. Tapos, puyat ako lagi guys. Hanggang sa nakauwi kami sa bahay, dun na ang kalbaryo ko. Sa gabi, hindi siya nagpapatulog. Minsan, pag hindi siya nasusunod, kasi makakalimutin na siya talaga guys. Namamalo siya, nagagalit siya, napalo niya ako ng ilang beses. Meron ako mga videos na napalo niya ako. Pero hindi naman ako nagdamdam kasi nga alam ko makakalimutin na siya. Although noon guys, siya yung pinakamabait sa kanilang lahat. Tinuturing niya akong parang anak. Tapos, nung makalimutin na siya, yun nga, naging kalbaryo na siya, pasakit na siya. Tapos, ito namang mga amo ko guys, hindi ako tinutulungan na mag-alaga kay Lolo hanggat sa stress na ako masyado, puyat masyado. Tapos sa umaga pa guys, pagdating sa bahay, hindi naman nila ako binibigyan ng almusal. Sarili kong pera ang binibili ko. So, 'di ba, napaka-unfair ng mundo talaga. So, parang nahirapan na talaga ako, stress, puyat, pagod, tapos yung bahay pa nila sobrang init. Sa kwarto lang may aircon, tapos ang init-init talaga as in. Sa isang araw siguro nakailang bihis ako ng damit kasi nga summertime dito sa ngayon. Tapos nung nagreklamo na ako sa broker ko kasi nahihilo na ako, hindi ko na kaya, tapos yung katawan ko para akong laging lasing, na para lagi akong lutang, tapos naghahanap yung katawan ko ng sobrang malamig na tubig para talaga akong lasing guys. So nahihirapan talaga ako sobra. So nag-decide ako na magpalipat ng employer. Although masakit sa akin kasi nga mag-i-8 years na ako sa kanila, tapos yun, nung nagreklamo na ako sa kanila guys, doon sila nagpakitang gilas, natulungan ako sa pag-alaga. Pero wala na. Nakapag-decide na talaga ako na umalis. So wala na silang magawa kasi nakikita naman nila yung sakripisyo ko sa kanilang, una sa kanilang nanay, pangalawa sa kanilang tatay. Although yung nanay nila guys is fully bedridden, hindi makapagsalita, hindi makakilos, hindi makalakad. So okay lang. Okay lang yun sa akin, kaya nga umabot ako ng 7 years sa kanya mahigit na pag-aalaga. So kay Lolo ako nahirapan talaga kasi gustong umihi, kahit may pampers, gustong umihi sa CR. Alam mo yun, tapos sa gabi, ang hyper, hindi rin ako makatulog, ang ingay-ingay, kahit nakatali na siya sa bed. Kaya sobra talaga guys, sobra. Kaya hirap talaga mag-abroad. Hirap mag-abroad. Kaya, sa mga case na katulad ko, lalo na dito sa Taiwan, sa mga caregiver na dito sa Taiwan, sa case na ganito guys, isipin natin yung ating sarili. Yung ating kalusugan, dahil yung kalusugan natin, yung katawan natin, ang puhunan natin dito sa abroad guys. Kasi kung iniisip ko, mabait sila sa mabait, oo. Wala akong problema, hindi sila pala utos, ganyan. Hindi sila maselan sa bahay, hindi. Ang akin lang, ang iniisip ko lang talaga is sarili ko. Kasi sila guys, kung magkasakit tayo, sila, may pera sila, makahanap sila ng workers in just a minute. 'Di ba? Pero tayo, pag nagkasakit tayo, hindi nila tayo obligasyon na hanggang sa dulo dadamayan nila tayo, 'di ba? So kahit masakit, umiiyak ako nung umalis ako sa bahay, nag-decide talaga ako na umalis. 'Yun. Hanggang sa pumirma ako ng transfer letter, nakapirma na ako. Ayoko na talaga. Doon sila napakitang gilas, which is nahihirapan na ako. Sana naman noon nung nakikita nilang ganun, dapat hindi na nila ako pinapagluto. Tapos tinutulungan nila ako sa araw, pag gising si Lolo, papatulugin nila ako. Parang ganun ba? Dapat may konsiderasyon sa worker. Eh wala. So, sa ngayon guys is naghahanap ako ng trabaho, which is inaantay ko naman din yung transfer letter na lalabas galing sa labor. 14 working days daw yun, so inaantay ko pa siya. Siguro mga first week of July lalabas na siya, so pwede na akong pipirma ng bagong kontrata sa ibang employer, which is naghahanap pa talaga ako. So, yun ang nangyari, yun ang pinaka-shortcut na nangyari, yung bakit ako umalis sa aking trabaho, na matagal na ako sa kanila. Kaya sa mga case na ganito guys, ipaglaban nyo yung inyong kalusugan. Kalusugan natin ang importante. So yun lang, maraming salamat guys sa mga nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po guys. Malaking tulong na po ito sa akin. Like and share, comment na din po kayo. Then huwag niyo po kalimutan na itap ang notification bell para po updated po kayo tuwing may panibago po akong upload videos. Maraming salamat guys. Until my next video. Bye!